gusto siyang ligawan. At na kung minsan ay hinahatid siya kahit na ayaw niya. Isang beses ay in-invite niya itong lalaki na ito, pinapunta sa church namin. At yung siya pumunta sa church, pinakilala siya sa aming pastor at kinausap siya sa office. At sabi sa kanya ng pastor, kami naniniwala, itong member namin ay isang Kristiyano at ang nais namin ay maging Christian din ang kanyang mapangasawa o yung maging boyfriend niya. Kaya nabigla yung lalaki pagkat iba yung kanyang faith, isa siyang Buddhist. Pero mabait siya, pero isa siyang Buddhist. At naging opportunity din yun sa aming pastor na i-share niya yung gospel. To make the story short, the guy became a Christian, became a believer. At nung pumasok muli sila sa office, para nag-aalanganin na yung guy na ligawan siya. At yes, friend pa rin sila, pero wala na yung ginagawa niya noon. Sinusundo niya o sinusuyo niya. Basta friend lang sila. Tapos every Sunday, umati siya sa church namin at nakikita sila. Pero tingin niya lang ay para magkaibigan na lang sila. At meron kaming discipleship sa church namin, Colossians 2:7, yung aming pastor invited them, yung mga young professionals sa discipleship. Siyempre, 3 years course yun sa church. At sila yung magkasama every night. After ng work nila, meron silang discipleship sa church. Hanggang naging close ulit sila. At tinanong siya ng lady, bakit hindi na siya nanliligaw sa kanya? Bakit parang iba na yung kanyang trato o tingin sa kanya? Sabi niya, ayokong gawin yon kasi baka maging wrong motive o may mapag-usapan nila kaya lang ako naging Christian o naging member ng local church. Baka isipin nila kaya ako nagpa-member, kaya ako naging Christian dahil gusto kitang ligawan. At naintindihan ng babae yon, si Ate Lulu, yung lalaki si Kuya Fred. Saka lang 3 years na pag-aaral sa discipleship, naging close din sila. Kasi lagi sila nakikita, kasama yung mga friends sila, may mga partner na, yung mga friends sila. Sila ay kinakantsawan, tinutukso, na sila, ba't pa sila hindi sila na lang dalawang dapat ang magkaroon ng maging boyfriend or girlfriend. At nagkataon nga yun po ay natuloy yun at sila ay kinasal. Ang pangalan ng lalaki ay si Kuya Fred Gao. Kaya nung kinasal sila, si Lulu ay naging Mrs. Lulu Gao. Yun ang nangyari. True story yun, ha? True story. Kaya kami natatawa pagka talagang yun ang kalooban ng Panginoon, no? Hanapin mo yung duduktong sa pangalan mo. Kaya siya yung naging Mrs. Lulu Gao. Isang Chinese yung napangasawa niya. At pag nakita ko yun, namimiss ko yung mga barkada ko sa church namin. Meron kaming time na kami mga young people, 18 pataas, naging close kami ng mga ladies, mga guys, naging close kami, naging mag-friends. Minsan ay nagkakaroon kami ng group dating. Minsan nagkakaroon din kami partner-partner. Kung magkatuluyan, God's will. Kung hindi, friend pa rin kami. Yan ang ginagawa namin minsan. Yung mga guys, mag-iipon sila ng worth 500 pesos pagsasamahin namin. Kami magtitreat sa mga ladies. Ipapasyal namin sila. Kami ang magpapakain. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yung iba nagkatuluyan. Dalawa yata doon sa kaibigan namin, nagkatuluyan sila sa group dating. Yung iba naman ay hindi. Pero friend pa rin kami. Mga kumpare at kumare na namin sila. Dahil iba may pamilya na, may anak na. At iba ay wala na rin sa Manila Baptist Church, napunta na sa Cebu. Iba naman yung siya napangasawa niya yung pastor, ngayon ay pastor ng Manila Baptist Church, Joel. Kaya ganyan ang ginagawa namin sa pag ganitong situation, especially pag February, meron kaming group dating. Binibigyan ko lang idea, minsan kasi mahirap maghanap ng kung anong kalooban ng Panginoon. Yan ang nabanggit ng wife ko, no? Baka hanapin mo yung pangalan niya, Willie. Okay, ano ba pangalan ng William o yung sa babae? Wilma, no? Itong pag-usapan natin napakalaga.
Napakalaga. Ito yung foundation ng pag-ibig natin. Pag wala to, kahit magka-boyfriend ka or ng husband or wife, pag hindi mo to natutunan, mahirapan ka sa buhay. Pag ginamit mo yung pag-ibig mo ay, yes, pwede kayong tumagal, pero ang problema, natutuwa ba yung Panginoon? Siyempre, yung pag-ibig na gagamitin natin kung saan masaya ang Panginoon. Yung pag-ibig na nagpiplease sa ating Panginoon, it will glorify His holy name. Sa verse 34 ay mabigat na talata. Sabi diyan, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. Hindi lang siya love na mamahalin natin yung ating kapwa disciple, kapwa believer, kundi may kadugtong eh. Anong klaseng pag-ibig yung ating gagamitin? Love one another as I have loved you. Yung pag-ibig natin ay contaminated by sin, naging corrupt dahil sa kasalanan. At nung tayo naligtas, naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, kaya nga sabi ni John ay we love Him because He first loved us. Anong klaseng pag-ibig yung ating gagamitin bilang young people o young pro o bilang member ng church neto, kahit sa adults, importante ito. At ito rin ginamit ng Panginoon sa mga husbands, di ba? Husbands, love your wives as Christ loved the church. Kaya kung may pag-ibig tayong gagamitin, kung magkaroon ka man ng husband o wife, ay yung pag-ibig pa rin ng Panginoon ang gagamitin mo. Anong klaseng pag-ibig ang binigay sa atin ng Panginoon? Ang ating tatalakayin. Kaya yung chapter 15 ay napakalaga. Marami tayong matutunan dyan. The love of Christ. Pag-usapan natin yung the love of Christ. Sa verse 4, sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 13:47, ito yung problema ng church. Gifted sila, talented sila, marami silang mga leaders, marami silang officers, marami silang spiritual gifts, pero ang naging problema nila walang pag-ibig. Kung meron man, mababaw na pag-ibig. Kaya binigay yung 1 Corinthians chapter 13. Tandaan niyo po yung 1 Corinthians 13, hindi yan sa couples. Yan ay sa church. Naging mayabang sila. Naging mayabang sila. Kaya yung pag-ibig, ni-remind sila ni Apostle Paul, eto yung pag-ibig. Love is kind, love is patient, love is kind, and it is not jealous. Love does not brag, and is not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, it's not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Sabi nila, palitan mo yung love na Jesus. Minsan may narinig ako, palitan mo yung love ng pangalan ninyo. Delikado yon. Kasi itong pag-ibig natin, yung pag-ibig ni Jesus Christ. Hindi ito pag-ibig natin. Palitan niyo yung love na Jesus. Jesus is patient. Jesus is kind. So on and so forth. Pag-usapan natin si Jesus Christ. Sa John chapter 13. Sa verse 1, ito yung pag-ibig na dapat natin i-practice bilang mga disciples ng ating Panginoong Jesus. Isa sa mga paborito ni Jesus Christ na word ay disciple. Disciple. Kaya we are commanded to make disciples. Habang tumatagal tayo dito sa mundo, yung mga Kristiyano nagkaroon ng believers at naging Christian. Pero yung favorite ni Jesus Christ, disciple, followers of Christ. Sabi niya dito, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own. Sarap pakinggan, no? Having loved His own, ito yung mga believers, yung mga disciples niya, who were in the world,
He loved them to the end. Anong klaseng pag-ibig meron si Jesus Christ na dapat natin i-practice sa ating fellow believers? Yung pag-ibig ng Panginoon with loyalty, with faithfulness, to the end. For better or for worse, hindi niya tayo iiwan. Patuloy niya tayong mamahalin. Mabigat to, no? Ito yung hanapin natin. Kung may crush sa atin, may nanliligaw sa atin, o yung future husband natin, future wife natin, yung pag-ibig niya katulad ng Panginoon, hindi tayo iwanan. Sasamahan tayo to the end, for better or for worse, for health or for sickness. Ganito kaya ang pag-ibig na pinapakita natin sa ating mga kapatiran. Pag may problema, ayaw na natin. Pag hindi na tayo pinapansin, ayaw na rin natin sa Kanya. Paano kung ating Panginoon, hindi natin siya pinansin? Minsan, madalas nga, hindi natin siya pinapansin eh. Paano kung iwan dan tayo ng Panginoon? Pero hindi ganyan ang Kanyang pag-ibig. He will love His own to the end. He loved them to the end. Pangalawa, with knowledge. Yung pag-ibig ni Jesus Christ with knowledge. May direction, may goal. Sabi sa verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands and that He had come forth from God and was going back to God. Yung buhay niya, guided by the Holy Spirit, guided by His Father, siya'y tumatakbo according to the will of God. May direction. Alam niya siya'y mamamatay, alam niya siya'y mabubuhay, at alam niya babalik siya sa langit. Pag na-accomplish niya yung kanyang mission, may knowledge. Pag ang pag-ibig natin walang direksyon, nangangapa tayo, maaaring hindi yan pag-ibig mula sa Panginoon. Kaya marami magkasintahan, naghihiwalay, kasi yung pag-ibig nila walang knowledge, walang goal, walang direksyon. Higit sa lahat, hindi pag-ibig mula sa Panginoon, pag-ibig ng mundo. Pag-ibig ni Valentino, ni Rudolph Valentine, sabi nila. O kung sino man ang Valentine na tinatawag nila sa celebration ngayon. But we are here to celebrate the true love, the love of the Lord Jesus Christ. Then, with humility, verse 4. Yung pag-ibig na Panginoon na inoffer ni Jesus Christ sa mga disciples with humility. Verse 4, got up from supper and laid aside his garments and taking a towel, he girded himself. Sila'y galing sa labas, pumunta sila sa upper room. At that time, yung mga paa ng mga apostles ay nakasandals lang sila, hindi katulad ng mga ganda yung sapatos. O kung hindi kayo nakasapatos, nakashoes, nakasandals lang kayo, kahit paano, highway yan eh. Sila putik eh. Kaya yung mga paa nila, pinasukan ng mga putik, ang dudumi ng mga paa. Yan ang problema ng lalaki, gustong-gusto ng maduming paa. Mga lalaki itong kausap niya eh. Mga barako. Yung iba, binata, mas maraming binata. Si Peter may asawa na. At si Jesus Christ ay, itong passage nito, baka 33 years old na siya kasi waiting for his death. Anong ginawa ni Jesus Christ? Walang gustong magkusa na maghugas ng paa. Pagkat sa kultura nila, may slave sa gate para hugasan sila ng paa sa door. Pero walang slave that time. Si Jesus Christ, sinubad niya yung kanyang pagiging master at siya ay naging mukhang slave. Naalala ko tuloy yung Philippians chapter 2, di ba? He humbled himself, take up the form of a slave. Dito pinakita niya. Tinabi niya yung kanyang mahabang kasuotan at ang natira na lang yung itsura ng slave. May towel na siya, he girded himself. Then after nang pinakita niya ang kanyang humility, yes, yung kanyang pag-ibig, may service bilang slave. Kaya ba natin ibigay yan sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa members na tayo'y mag-serve sa kanila bilang slave? Mahirap yan. Gusto natin lagi tayong pinaglilingkuran.
Ayaw natin mag-serve. Pero si Jesus Christ, He humbled Himself. He came not to be served, but what? To serve. Alam nyo, ganda ng young people o ng fellowship niyo kung lahat nagsiserve, no? Kung nangibabaw yung pag-ibig ng Panginoon, we will learn to humble ourselves. We will learn to serve each other. Kaya salamat pagkat marami nagbo-volunteers dito na mag-serve. Mahirap mag-decorate, ha? Kailangan mo ay ibaba mo sarili mo. Matagal to, ilang oras to natapos. Sigurado ay baka nakalimutan nila magmerienda na. Hindi sila pinamerienda ni Pastor Josler. Nagutom na sila, pero tuloy pa rin sila. Yeah? At sila yung baka yung huling nagbihis eh. Sigurado pawis na yon. Pero okay lang. They love to serve. Tama yon. Tama yon. Yan ang dapat maging puso ng mga disciples ng Panginoong Yesus. Tingnan sa verse 5 to 7, with service. He humbled himself, he served his people, his disciples, then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Wow, ang putik ng paa. No? Ewan ko. Ako maglilinis ng paa ninyo? No, never. Yeah? Pero si Jesus Christ hindi. He take the form of a slave. He was all his disciples, including Judas, na magbibitray sa kanya. Ganyan niya kamahal ang kanyang mga disciples, mahal niya si Judas. Ang problema si Judas, kinapos ang pagmamahal sa Panginoon. He betrayed our master. Paano ba magwas ng paa, mga kapatid? Lumuhod siya sa bawat isa, including Judas, not to worship them. Ipakita niya he's willing to serve because he loved them. Yan ang sacrificial love, unconditional love ng ating Panginoong Jesus. He used agape love. Tayo, pagkatapos ng kainan, naghihintayin tayo kung sino maghuhugas ng plato, no? Pagkatapos ng sino kayo magliligpit dito? Wala, naghihintay tayo. Laro lang muna ako ng ML. Mag-watch lang ako ng Netflix. Walang nagkukusa. Pero hindi yun ang pag-ibig na tinuturo sa atin ng Panginoon. Yung pag-ibig ni Jesus Christ, He humbled Himself with humility, with service. At nung hinugasan niya yung paa ni Judas, lalo akong napahiya doon. Yung magbibitray sa iyo, yung disciple na pretender, nagpapanggap na ligtas, nagpapanggap na siya'y believer, siya'y disciple, pero dili tinuod, pero pinakita pa rin ni Jesus Christ ang kanyang pagmamahal. He kneeled down before Judas, he washed his feet. Ano business ni Jesus Christ? Food spa. Wow. Food spa. Businessman yata si Jesus Christ walang bayad, libre, no? Food spa. 12 barako yon ng mga lalaki. Ang dudumi ng paa. Lilinisin mo yon. Baka yung mga kuko nyo, nakapasok na yung mga lupa sa kuko nila, pero nilinis siya pa rin. Pinakita niya kanyang pagmamahal. Ewan ko kung kaya natin i-practice yung pagmamahal ni Jesus Christ. Only true saved can practice the love of Christ. Only true disciple can practice the love of Christ. Pagkat sabi ng Bible, His commandments are not burdensome. Yes, minsan may pag-angal ng konti, pero pag naging habit mo siya, na-enjoy mo na siya. Na-enjoy mo na siya. Yan ang natutunan ng mga disciples. Kahit sila'y batuhin, they love their enemies. Kahit sila'y putulin ng ulo, okay lang. We will be with the Lord. Kahit sila'y sunugin, yes, they continue to praise the Lord. Kasi natutunan lang yung pag-ibig
mula kay Jesus. Ito yung sinasabing, love one another as I have loved you. Mabigat. Kamusta yung tahanan natin, mga kapatid? Bilang pastor, sa church namin, bihira kami umati ng camp. Minsan lang. Gusto namin na pag summer o pag bakasyon, gusto ko na sa bahay sila to serve their parents. Kasi sa sobrang dami, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-camp ha. Pag sumobra na, hindi na natin napapractice yung ating mga natutunan, minsan umaangal na yung parents natin. Oo. Minsan kamusta yung anak mo na umati ng camp? Ang tigas ng ulo, hindi sumusunod. Pinuntahan ko yon. Next camp, hindi ka muna kasama. Doon ka muna sa bahay. Obey your parents. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang tayo magkaroon ng knowledge about the Word of God. Tinuturuan tayo na i-practice natin yung natutunan natin mula sa Panginoong Jesus. Activities, okay yan. Pero kung more activities na napapabayaan natin yung bahay, napapabayaan natin yung pag-aaral natin, parang hindi na rin tama. Yeah? Kasi yung mga parents natin, katulad sinabi ng wife ko, nagtiyaga sila parang makatapos siya. Sunog kilay. Yan ang isang bagay na may papakita mo na you love them. You want to serve them. Yan ay pagpapakita ng humility before your parents. At gusto ng Panginoon niya, we are commanded, children, obey your girlfriend. No. Children, obey your boyfriend. No. Minsan, importante yung mga girlfriend, boyfriend natin. Pero sabi ng Bible, hanggang nasa tahanan ka na yung parents mo, sila nagpaparal sa iyo, children, obey your parents. In the Lord. Mabigat, may in the Lord. Maliban lang kung mag-asawa na kayo, di ba? May kalayaan na kayo, di ba? Pero bilang girlfriend at boyfriend pa lang kayo, under kayo sa authority ng inyong parents. At si Jesus Christ, with humility, with service, si Peter nga ayaw magpahugas ng paa. Wag Panginoon. Okay na ako. Wag, lahat kayo hugas ako yung paa. Lahat kayo malilinis na except yung isa. Ano pinapakita dito ni Jesus Christ? With forgiveness, with mercy. Pagkat sila'y malinis sa harap ng Panginoon, except Judas, sila'y sumampalataya sa Panginoon at alam ni Jesus Christ, yung panampalataya ni Judas ay dili tinuod, pretender siya. Marami sa churches niya, maraming pretenders, no? I'm a believer, pero dili pala totoo. Posible ba yon? Na maraming pretenders, hindi lang pretenders, meron isang kanta, great pretenders. Meron yan. Si Judas, ganyan. Pero mahal pa rin siya ni Judas, ng Panginoon, hinugasan yung kanyang paa. Si Peter, umaangal siya. Sabi niya, hindi, kayo malinis na. Yung paa kasi madalas nadudungisan. Ito yung dahilan niyan. Ito'y figurative. Tayo mga Kristiyano, kahit na tayo malinis na, tayo nagsisi na, sumampalataya sa Panginoon, habang nasa lupa tayo, nadudungisan pa rin tayo. Kaya ito'y paalala sa atin, naroon pa rin yung forgiveness ng Panginoon. Kaya nga may 1 John 1:9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and what? To cleanse us from all unrighteousness. Sino dito hindi na nagkakasala bilang disciple, bilang believer? Pero in the eyes of God, we are holy, positionally, but practically, we are not. Kaya nga salamat, may forgiveness, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. At alam niyo naman nangyari kay Peter, di ba? He denied the Lord forgave him. With forgiveness. Alam niyo sa verse 7, maganda to. Ito'y paalala sa atin. Jesus answered and said to him, What I do, you do not realize now, but you will understand hereafter. Ito'y pwede nyo magamit sa lahat.
Minsan may mga ginagawang Panginoon sa atin, minsan masakit, minsan maganda, minsan di natin maunawaan, marami tayong katanungan, bakit ganito nangyayari. Inaalaw ng Panginoon yan, pero maghintay ka lang. Maunawaan mo yan sa future, kung bakit. Bakit ito naging boyfriend ko? Bakit ito na pangasawa ko? May dahilan yan. Ako'y nagpapasalamat, yung church ninyo ang ginamit ng Panginoon, dito kami kinasal. 1996, payat pa si Pastor, di ba to? Abadiano. Hindi pa siya ganong mataba, mapayat pa siya. At hindi pa ganyan kaganda yung church, yung lumang church noon. Kaya pag nakita ko tong Bethel, yun ang nagpa-flashback sa amin. Dito, binigay ng Panginoon yung magandang babae ng malay-balay para sa akin. Para sa akin. Sigurado yung mga parents niyo, yung mga father niyo, the same din. Yung napangasawa ng, katulad kay Pastor Carmi, sigurado binigay sa kanya yung pinakamaganda sa kanya. Yung parents ni Patrick at ni Zeus. Then, with example, yung pag-ibig ng Panginoon, with example, sino yung kanyang example? Siya mismo. Siya mismo. Sabi niya sa verse 13, you call me teacher and Lord, and you are right. For I'm so, I am. If I then, the Lord and the teacher, wash your feet, you also ought to wash one another's feet. For I give you what? An example, that you also should do as I did to you. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. Bakit ginawa ni Jesus Christ yun? Mahal sila at yung kanyang pag-ibig, nag-set siya ng example. Kung magmamahal din kayo, katulad ko, sabi ni Jesus. Nagpakumbaba, nag-serve, hindi siya nahiya, hindi niya kinaya yung mga disciples niya, kahit marurumi yung mga paa, hinugasan niya ng masaya, may puso, walang pag-angal. Grabe, grabe si Jesus Christ. Ganyan din ang ating pag-ibig. May example, dapat nakikita si Jesus Christ sa ating buhay. Yan ang goal ng discipleship, ng disciple, di ba? To be what? To be like Christ. Ilang taon na tayo bilang Kristiyano, mga kapatid? Nakikita na ba yung buhay ni Jesus Christ sa atin? Nakikita na ba yung pag-ibig ni Jesus Christ sa ating buhay? Don't be discouraged. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon lumago. Mapagmahal siya. Love is patient. Kaya gayon ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Iba mabilis lumago, iba mabagal, iba napakabagal. Pero sinasamahan pa rin tayo ng Panginoon. Yeah? Lalo sa ating pag-aaral, bilang young people, kasama natin ang Panginoong Hesus. Siya'y magandang Panginoon, magandang kaibigan, siya'y ating kaibigan din. Di ba? Kaya kung naghanap ka ng kaibigan, nariyan lagi si Jesus. Kung di mo pa kaibigan si Jesus Christ, lapit ka sa Kanya. Come to me. Friendly ang Panginoon eh. He is a friend of sinners. He came not for the righteous, but for sinners to repentance. With blessings. Alam niyo ba yung pag nakita yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, with blessings? Sino dito nagharap ng blessings? Lahat tayo gusto natin blessings, di ba? Maaari yung guy o yung girl na pinagpipray mo, pag nakita yung buhay ng Panginoon sa buhay mo, mahulog sa langit, ibigay sa'yo. Pagbaksak yung patay. Blessing! Hulog ka ng langit. Pero tandaan natin, si Satan, hulog din ng langit. Ha? Kaya hindi lahat ng hulog sa langit ay blessing. At ang palatandaan niyan, unang-una Kristiyano. Okay? At nagmamahal sa Panginoon. At nagsiserve sa Panginoon.
at nakikita mo, kung lalaki yon, mag-guide sa iyong spiritual life. Hindi niya hayaan na bumagsak yung spiritual life mo, palalakasin ka niya. Pastor man o hindi, dapat ay malapit sa Panginoon. Ginis sa guy na naghahanap ng girl, the same din. Walang perfect na guy, wala din perfect na girl o lady. Ang kagandahan to, we have a perfect Lord na mag-guide sa atin. Ito yung blessing sa verse 17. If you know these things, pag nalaman mo itong pag-ibig ng Panginoong Hesus, you are blessed if you do them. Kaya, naririnig nyo ngayon, no? May knowledge na kayo about the love of the Lord Jesus Christ. Pero yung pinaka-blessing, if you do them. Yeah? If you do them. Kaya if you love one another, you love your brethren, your sisters in Christ, love one another as I have loved you. Pag ginawa mo yon, may blessing. If you do them. Then with honesty. Importante ba yung honesty sa pag-ibig? Yes. Maraming tao hindi honest eh. Kaya maganda Krisyano eh. Kahit paano, 50% na honest. Pag unbeliever, baka 90% na hindi honest. Lalo sa situation natin ngayon, marami nagkakaroon ng kasintahan o boyfriend through Facebook. At nung mag-meet sila, hindi maganda nangyari. Di ba? Huwag ganyan. Ang tunay na, ang magandang place para maghanap ng saan? Sa Christian camp? Sa church? Or sa other church, Christian church? Yeah? Huwag sa bar. Huwag sa mga lugar na hindi maganda. Ha? Sabi ni Jesus Christ dito, isa sa inyo, ipapahamak ako. At kailangan ko lang i-fulfill yung scripture. Honest siya. Honest siya sa mga disciples niya. Yun ang kanyang pag-ibig with honesty. Pag binasa niyo yung verses 18 to 20, haba kasi 30. Then bilisan natin din, with purpose. Ang tunay na pag-ibig with purpose. Ano purpose ninyo? Bakit gusto niyo magmahal? Ano purpose ninyo? Bakit gusto niyo magkaroon ng boyfriend? Ano purpose niyo? Bakit gusto niyo magkaroon ng girlfriend? Basta lang, at least kahit paano may ipapakilala. Lalo na pag February at December. Kasi pag December, wala kang ipapakilala. Mainggit ka. Di ba? Yun ang nangyayari, inggitan eh. Uso-uso eh. Wag. Hintay mo yung best time. Yung panahon na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ako isang pastor, sabi nga ni Pastor Josler 27, ibig sabihin, ang dami ko nakita mga bata doon, naging binata, ngayon ay may asawa na. Iba dyan ay mga young pro na 30 almost sa gitna ng 30s and 40s, sa gitna na eh. Parang wala ng pag-asa. Pero natiwala nila Panginoon na may ibibigay sila sa Panginoon. May ibibigay sa kanila mula sa Panginoon. Nag-pray lang sila. Pero in-enjoy nila yung ministry nila. Hindi sila nalulungkot. Na-enjoy nila yung kailang relationships about isa, yung mga magbabarkada na akala nila ay blessed singleness o maging ganyan sila. No? Single na lang forever. Ako'y nabigla. After COVID, lahat nagkaroon ng partner. Yung isa nag-asawa, ngayon may anak na. No? Kaya kung babalikan ko yung mga buhay nila, grabe. Sabi ko, blessing. At sila'y, iba na yung ngiti nila. Iba na yung ngiti. Talagang nagbablas yung mukha nila. Iba pala feeling pag nagkaroon ka ng boyfriend. Eh, oh. At pangalawa, yung boyfriend mo, pinakasalan ka. At pangatlo, Krisyano na binigay ng Panginoon sa kanila. Alam ni Bebs yun. Kasi mga barkada namin yung mga young people doon. Barkada, mga young pro doon, barkada eh. Kaya pag pumunta kami doon, ititreat nila kami doon. Salamat si Pastor Josler, ito ang hawak mo.
Ito yung mga anak mo na at mga bunsong kapatid. Pag naturuan mo yan, ikaw mismo mabibless. With purpose. Ang purpose dito to glorify God. Yan ang purpose ng pag-ibig ni Jesus Christ. Ginagawa niya yun to glorify His Father. Therefore, when He had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself, and will glorify Him immediately." Yan ang purpose ng pag-ibig. Nagmamahal tayo, we want to glorify God. Hindi para sumikat tayo, makilala tayo. Gusto natin ang ating Diyos ang ma-magnify, maitaas, maluwalhati. Magpapakasal ako sa tamang tao ayon sa kalooban ng Diyos pagkat I want to glorify God. Gusto ko magkaroon ng boyfriend, kasintahan, na Kristyano, disciple ng Panginoon, I want to glorify God. Diba? Ano ba ibig sabihin, Pastor? Pag may boyfriend ba ako, unbeliever, hindi nakaka-glorify sa Panginoon? Ano sagot niyo? Nakaka-glorify ba? Pag unbeliever yung girlfriend o boyfriend mo? Hindi. Kasi sabi ng 1 Corinthians 17, in the Lord, only in the Lord. Huwag niyong gibain yan. Kalaban niyo ang salita ng Panginoon. Pero wala akong nakita na isang tunay na believer at nakapag-asawa ng tunay na believer na hindi masaya. Na-enjoy nila yung kanilang buhay bilang mga Kristiyano. Pero yung nakapili ng parang believer, yun ang problema. Kunwaring believer, katulad ni Judas, pretender, yun ang delikado. Kaya pag-aralan ninyo, nakikita ba si Jesus sa lalaking ito? Nakikita ba si Jesus sa babaeng ito? Nakikita ba yung pag-ibig niya ng Panginoon sa buhay niya? Pag hindi, maghintay ka lang. Kaya yung mga young people namin na naging young pro, naghintay lang sila, tagal eh. Akala na wala na eh. Yung isa binigyan ng pastor. Isa binigyan ng very active sa church, parang deacon sa church. Very active. Yung isa binigyan ng nagsiserve din sa Panginoon. Lastly, the reason. Balik ulit tayo sa passage natin. Little children, I am with you a little while longer. You will seek me, as I had said to the Jews. Now I also say to you, wherever I am going, where I am going, you cannot come. Verse 34, a new commandment. Ito yung very fresh commandment. Sa Old Testament, love the Lord thy God, love thy neighbors. Di ba? Inulit din ni Jesus Christ yan. Pero bago niya harapin yung kanyang kamatayan, iniwanan sila ni Jesus Christ ng new commandment, love one another. Wala sa Old Testament yan. Yung love one another dito, any believer, any true believer, we must love them. Baptist lang ba dapat mahalin natin? No. Maraming Kristiyano na hindi Baptist. Pero ito ay tungkol sa mga Jews, sila yung mga Jews, itong disciples, 12 disciples, magkakaroon ng mga Christians mula sa mga Gentiles, magkakaisa na sila. Minsan nagko-conflict sila, Jews and Gentiles eh. Pero sabi ni Jesus Christ, love one another. Kahit dito, kahit na hindi ka Baptist, basta anak ka ng Diyos, mahal kita. Pero kung mamimili ka lang ng pagmamahal, Baptist only, wala. Limitado yung pagmamahal mo. Hindi mo naintindihan yung love one another. Paano kung pag binigyan ako na hindi ba? Kung Baptist maging partner mo, good. Pareho kayo ng faith. Paano kung hindi Baptist? Christian siya, talagang faithful siya sa Panginoon? Walang problema. Importante dito, siya'y disciple ng Panginoon. Di ba? Huwag lang yung crazy matic, ha? Oh, yung mga bumabaksak na ganyan, wag naman yung mga gumugulo, yung delikado yun. Yung tama lang. Oh, Pastor Jocelyn, nakapunta to sa CCF eh. Nakita niyo yung ganda ng mga members dun eh. Ng mga tao doon, mga kapatiran eh. Di ba? Parang okay naman, di ba? Mga kapatiran doon, oh. Pero dahil malaki yung church ninyo, dito na lang kayo maghanap. Okay, malaki din
yung campsite o meron kayong kesig, doon lang kayo maghanap. Dito, a new commandment I give unto you, that you love one another. Wala kang pipiliin. Wala kang kagalit. At ang gagamitin pag-ibig, even as I have loved you. That you also love one another. Anong reason? Verse 35. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yan ang basihan ni Jesus Christ. If you are real saved, if you are real disciple, you will learn to love the people of God. Wala kang pipiliin. At ang gagamitin pag-ibig nina ni Jesus Christ. Yes, nagpipil tayo. Pero salamat. Kung babasahin mo yung next na passage, yun ay with second chance. Si Peter, he denied the Lord Jesus Christ. You cannot follow me now. And after this, you will follow me. Yung pag-ibig ni Jesus Christ with second chance. Nagkakamali tayo, pero pag bumabangon tayo, tinutulungan niya tayong bumangon, binibigyan tayo ng another chance. Pag ang pag-ibig natin, meron tayong kapatiran, nagkakamali, lumalapit sa ating humingi ng tawad, ano gagawin natin? Forgive him. Then, give him another chance. Yun ang pag-ibig ni Jesus Christ. Kung walang second chance si Peter, wala na. Wala. Malaki kasalanan niya. He denied the Lord. Buti nga sa kanya, 3 beses lang eh. Kung bibilangin natin yung ginawa natin sa Panginoon, baka higit pa sa 30. We denied the Lord. Iba, 300. Pero binigyan pa rin tayo ng chance ng Panginoon. Di ba? Hanggang ngayon, nasa Bethel pa rin tayo. Involved pa rin tayo sa ministry ng Panginoon. Yan ay biyaya ng Panginoon. Yung pag-ibig niya with second chance. Maraming salamat mga kapatid. Salamat at sa pakikinig ninyo. Kaya sa Diyos lahat ng himaya. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for your message. Help us, Lord, to apply it in our Christian lives. And the love we must share to other people, especially to your people, is the love of Christ. We bring back all praises and glory to your name alone. In Christ's name we pray. Amen. Amen. And we praise the Lord no for His word na atong nadunggan karon nga gabi. Salamat, Pastor Mel. Ang tanan na panalanginan, say amen. Luya man, amen. Amen. Okay, murag gigutom na mo ah. Okay, so ako hang yuono atong speaker, Pastor Mel, and also si Doc Marjo. Sa iyang pag-share pod no sa testimony. Ako hang yuon sila no sa pag-anhi karon nga gabi dinhi sa front.